Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapwa ko tagapakinig. Ako po si Liala, at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga kwentong hindi nagsisimula sa saya, kundi sa isang matinding pagsubok na humahamon sa katatagan ng isang puso. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang paratang na hindi totoo, lalo na kung galing ito sa mundong inaakala mong mag-aangat sa'yo. Paano kung ang kamay na nag-abot sa'yo ng tulong ay siya ring kamay na magtutulak sa'yo sa bangin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay. Ilabas mo na ang kinuha mo, Dalisay. Huwag mo nang hintaying ipapulis pa kita. Ang mga salita ay parang matatalim na bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Biglang nablangko ang isip ni Dalisay. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pero, Ma'am Corpus, wala po akong kinukuha. Nanginginig ang kanyang boses. Ang babaeng nasa harap niya, ang kanyang manager sa loob ng 5 taon, ay nakatingin sa kanya na para bang siya ang pinakamaruming basahan sa sahig na pinagtatrabahuan niya. Ito ang babaeng ilang beses na niyang pinagsilbihan ng higit pa sa kanyang trabaho. Ang babaeng inalagaan niya noong magkasakit ito, kahit walang dagdag na bayad. Ang babaeng madalas niyang ibili ng kape gamit ang sarili niyang pera dahil lang sa salitang pakisuyo. Huwag ka nang magsinungaling, tumaas ang boses ni Mrs. Corpus. Nawawala ang relo ko sa drawer. Ikaw lang ang naglilinis dito sa opisina ko. Simple lang ang math, Dalisay. You are fired. Get your things, now. Walang silbi ang pag-iyak. Walang halaga ang mga salita. Ang hatol ay naibigay na. Habang nanginginig ang mga kamay na inililigpit ang kanyang mga gamit sa isang maliit na karton, ramdam ni Dalisay ang mga mapanuring tingin ng ibang mga empleyado, ang mga bulungan, ang mga hagikgik na pilit tinatago. Ang dating ate, Dalisay na palangiti, ay isa na ngayong magnanakaw sa kanilang paningin. Isang maliit na karton, ilang gamit, isang kupas na picture frame, ang larawan ng kanyang tatay. Mahigpit niya itong hinawakan, itinago sa dibdib para walang makakita. Sa gitna ng kahihiyan, ang alaala ng kanyang ama ang tanging lakas niya. Para sa'yo ito, Tay, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang hikbi. Para sa pangarap mong malinis ang pangalan mo. Isang pangarap na parang mas lalo lang dumungis ngayon. Dala ang maliit na karton, lumabas si Dalisay sa gusaling naging mundo niya sa loob ng 5 taon. Hindi man lang siya lumingon. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sinalubong siya ng malamig na hangin at nang nagsisimulang pag-ambon, tumingala siya sa langit. Kulay abo ito, parang ang kinabukasan niya. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang mga paa niya, ang kusang nagdadala sa kanya pauwi sa maliit na kwartong inuupahan niya sa isang eskinita sa Navotas. Ang amoy ng dagat at ng isda ay sumasalubong sa kanya. Isang amoy na dati nagpapaalala sa kanya ng pag-asa, pero ngayon ay parang lansa ng kabiguan. Pagdating niya sa harap ng kanyang pinto, may nakasabit na isang puting papel, nabasa na ng ambon at bahagyang natutuklap. Kinakabahan niya itong kinuha. Binasa, Final Notice of Eviction. Reason, 2 months unpaid rent. Binitawan niya ang karton. Ang laman nito ay kumalat sa basang semento. Ang picture frame ng kanyang ama ay nabasag. Ang langit ay tuluyan ng bumuhos ng malakas na ulan na para bang nakikidalamhati sa kanya. Sa isang araw, nawalan siya ng trabaho, ng dignidad at ngayon, mawawalan na rin siya ng tahanan. Ang huling walis, ito na nga siguro ang huling walis sa lahat ng pag-asa sa kanyang buhay. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay parang maliliit na batong bumabagsak sa kanyang balat, sa kanyang puso. Pinulot ni Dalisay ang basag na picture frame. Maingat niyang kinuha ang basang larawan ng kanyang ama at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang karton, ang mga damit, ang mumurahing gamit. Wala na siyang pakialam sa mga iyon. Ang mahalaga na lang ay ang alaala, pero ang alaala ay hindi nakakabusog ng kumakalam na sikmura. Ang alaala ay hindi makakapagbayad ng upa sa kwartong anumang oras ay babawiin na sa kanya.
Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang mabuhay. Sa ilalim ng malakas na ulan, kinuha ni Dalisay ang isang lumang sako na nakasabit sa gilid ng kanyang pinto. Isinukbit niya ito sa kanyang balikat at muling lumusong sa baha. Hindi ito ang unang beses na gagawin niya ito. Noong bata pa siya, tuwing pagkatapos ng malakas na bagyo, ito ang ginagawa nila ng kanyang tatay. Namumulot sila ng mga bote, mga lata, mga karton, anumang bagay na pwedeng ibenta sa junk shop para may maipambili sila ng bigas. Ngayon, ginagawa niya itong mag-isa. Ang dating laro ng pag-asa ay isa na ngayong desperadong pagkapit sa patalim. Habang naglalakad sa isang madilim na eskinita, sa gitna ng kaluskos ng mga basurang tinatangay ng agos, may narinig siyang kakaiba, isang mahinang ungol. Huminto si Dalisay. Pinakinggan niya ang paligid. Baka guni-guni niya lang dala ng gutom at pagod. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malapit, sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa likod ng isang tumpok ng mga sirang lambat at mga kahon ng isda. At doon, sa gitna ng basura, nakita niya ito. Isang matandang babae, nakabaluktot na parang isang sanggol, nanginginig sa ginaw. Mamahalin ang tela ng kanyang damit, ngunit punit-punit na at puno ng putik. Ang kanyang maputing buhok ay basa at nakakalat sa kanyang mukha. Wala siyang malay, at sa bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang daing. Saglit na natigilan si Dalisay. Sino siya? Paano siya napunta dito? Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, umalis ka na. Problema mo nga, hindi mo na masolusyunan. Huwag ka nang dumagdag pa. Wala na siyang maibibigay. Sarili niya nga, hindi niya matulungan. Ngunit nang makita niya ang pamumutla sa mga labi ng matanda, ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito, biglang naglaho ang lahat ng kanyang sariling problema. Ang nakikita na lang niya ay isang taong nangangailangan ng tulong, isang buhay na maaaring mawala kung tatalikuran niya. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang tatay, "Anak, ang pagtulong ay hindi namimili ng panahon. Ginagawa ito dahil ito ang tama." Binitawan ni Dalisay ang kanyang sako. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. "Ale, ale, gising po!" Mahina niyang sabi habang marahang tinatapik ang balikat nito. Walang tugon. Hinawakan niya ang noo nito. Nilalagnat ito. Mataas ang lagnat. Hindi na siya nag-isip pa. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, maingat niyang inalalayan ang matanda para tumayo. Mabigat ito. Bawat hakbang pabalik sa kanyang kwarto ay isang pasakit. Ang bigat ng matanda ay dagdag sa bigat ng mundong pinapasan niya. Nang sa wakas ay makarating sila sa loob ng kwarto, maingat niyang inihiga ang matanda sa kanyang maliit na banig. Ito lang ang natitirang tuyong lugar sa buong silid. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang kumot na nakatago sa aparador, ang tanging kumot niyang hindi pa nababasa, at ikinumot ito sa matanda. Siya mismo ay basang-basa, nanginginig sa ginaw habang pinipiga ang laylayan ng kanyang damit. Umupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang mahimbing na paghinga ng babaeng hindi niya kilala. Sino kaya siya? Anong kwento ang nasa likod ng kanyang mga mata? Ilang oras ang lumipas. Humina na ang ulan. Tanging ang tunog na lang ng mga patak mula sa tumutulong bubong ang maririnig. Habang pinupunasan ni Dalisay ng basang bimpo ang noo ng matanda, bigla itong gumalaw. Dahan-dahang dumilat ang mga mata nito. Malabo, nalilito. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos ay sa mukha ni Dalisay. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahina ngunit may kung anong bigat. At mula sa mga labi nitong nanunuyo, isang salita ang namutawi. Isang pangalan na ibinulong na parang isang panaginip. Rafael. Pagkatapos sabihin iyon, muli itong nawalan ng malay. Naiwan si Dalisay na nakatitig sa matanda. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang kwarto. Rafael. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring bagyo. Nag-iwan lang ito ng mga putik sa daan at ng isang panibagong bigat sa dibdib ni Dalisay. Nagawa niyang magluto ng kaunting lugaw mula sa natitira niyang bigas. Malabnaw ito, halos tubig na lang,
pero sapat na para magbigay ng init sa kanilang sikmura. Maingat niyang sinubuan ang matanda na bahagya ng nagkamalay. Hindi pa rin ito makapagsalita ng maayos, pero may ngiti sa mga mata nito habang tinatanggap ang bawat kutsara ng mainit na lugaw. Sa isang saglit, gumaan ang pakiramdam ni Dalisay. Ang pag-aalaga sa matanda ay nagbigay sa kanya ng panibagong layunin, kahit sa loob lang ng maliit na kwartong iyon. Ang pangalang Rafael ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Siguro ay anak niya ito. Siguro ay hinahanap na siya nito. May pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Masyadong malakas, masyadong mapilit. Kinabahan si Dalisay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. So, sino po yan? Walang sumagot. Kumatok lang ulit, mas malakas pa kaysa sa una nanginginig ang kamay na binuksan niya ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa labas. Malinis ang kanyang damit, mamahalin ang kanyang sapatos na bahagyang nabahiran ng putik. Ang kanyang buhok ay maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Malamig at mapanuri habang tinitingnan nito ang kabuuan ng kanyang kwarto. Ang tumutulong bubong, ang mga lumang gamit, at ang babaeng nakahiga sa banig. Nasaan ang nanay ko? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado pero may diin. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Siya na ba si Rafael? Kayo po ba si... Hindi siya pinatapos ng lalaki. Isang hakbang lang ay nasa loob na ito ng kwarto. Lumapit ito sa banig. Nang makita niya ang kalagayan ng matanda, ang mga mata niya ay nag-apoy sa galit at bumaling ito kay Dalisay. Anong ginawa mo sa kanya? Mabilis na humarang si Dalisay sa pagitan ng lalaki at ng natutulog na matanda. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan, dala lang ng bigla ang pangangailangan na protektahan ito. Wala po. Tinulungan ko lang siya. Nakita ko siya sa labas, basang-basa sa ulan. Hindi nakinig ang lalaki. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insekto na kailangang durugin. Magkano ba ang kailangan mo? Sabi nito, sabay dukot sa wallet. Isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso ang kinuha nito at walang seremonyang inihagis sa maliit na lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng pera ay parang isang sampal sa pandinig ni Dalisay. Umalis na kami. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng matinding kirot. Hindi galit, kundi kahihiyan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking ito. Dahan-dahan, pinulot ni Dalisay ang pera sa lamesa. Ngunit sa halip na itago ito, inabot niya ito pabalik sa lalaki. Hindi po pera ang kailangan niya. Sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. May panginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa pinipigilang sama ng loob. Respeto po. Respeto ang kailangan niya. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Tinitigan siya nito, na para bang ngayon lang siya tunay na nakita. Ngunit ang pagkasorpresa sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng mas matigas na determinasyon. Kinuha nito ang pera mula sa kanyang kamay. Hindi na ito nagsalita. Tinalikuran niya si Dalisay at naglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang makalabas ng pinto, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon. Ang bawat salita ay malamig at matalas. Babalik ako, at sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang ina ko. At pagkatapos, umalis na ito. Iniwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto, hawak sa dibdib ang dignidad na pilit niyang pinaninindigan, at ang banta na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang banta ni Rafael ay naiwang nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problema ni Dalisay. Hindi na lang eviction notice ang kinatatakutan niya. Tao na. Isang taong may pera at tiyak na may kapangyarihan. Sa loob ng 2 araw, naging munting mundo nila ang kwarto. Inaalagaan niya ang matanda na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Nagkakaroon na ito ng mga sandali ng kalinawan kung saan ngumingiti ito at nagpapasalamat kay Dalisay.
Ngunit hindi pa rin nito maalala kung sino ito o kung saan ito galing. Ang tanging pangalang nababanggit pa rin nito sa kanyang pagtulog ay Rafael. Habang si Dalisay ay nag-aalala sa maliit niyang mundo, sa isang malayo at maluhong opisina, isang tawag sa telepono ang nagpabago sa lahat. Nakatayo si Sylvia Alcantara sa harap ng isang malaking bintanang salamin, tanaw ang buong syudad. Sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Tomas. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Malamig na tanong ni Sylvia sa kausap sa telepono. May sumagot mula sa kabilang linya. Isang matandang babae, sa navotas. Kamukha niya, naningkit ang mga mata ni Sylvia. Imposible, patay na siya. Ma'am Sylvia, sabi ng boses sa telepono, may isang tauhan natin sa pier na nakakita. Sigurado raw siya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ibinaba ni Sylvia ang telepono. Humarap siya kay Tomas. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. Ang pusa, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng lason, ay may siyam na buhay. Sylvia, anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Tomas. Simple lang, sagot ni Sylvia, habang dahan-dahang humihigop mula sa kanyang tasa ng tsaa. Hanapin niyo siya at siguraduhin niyong sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makakabalik. Kinabukasan, naramdaman ni Dalisay ang pagbabago. Habang naglalabas siya sa labas, may napansin siyang isang lalaking nakatayo sa kabilang kanto. Hindi ito taga roon. Iba ang porma nito, masyadong malinis para sa kanilang lugar. Nakatayo lang ito roon, naninigarilyo, at ang mga mata ay laging napapatingin sa direksyon ng kanyang kwarto. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang bumalik siya mula sa pagbili ng pandesal, nandoon pa rin ito. Nakaramdam siya ng malamig na kaba. Ineng Dalisay, bulong ni Aling Nene, ang kapitbahay niyang nagwawalis sa tapat. Sino yang bisita mo? Kanina pa yan dyan, mukhang hindi mapakali. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Dalisay. Hindi ito bisita niya. Hindi rin ito tauhan ni Rafael. Iba ang pakiramdam niya. Ito ay pakiramdam ng isang panganib na papalapit. Maghapon siyang hindi mapakali. Lagi niyang sinisilip ang bintana. Ang lalaki ay naroon pa rin. Nang magtakip silim, nawala ito. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala. Mas lalo pa itong tumindi. Kinagabihan, habang pinupunasan niya ang noo ng matanda, napansin niyang gising ito. Ang mga mata nito ay malinaw at nakatitig sa kanya. Bakit balisa ka, iha? Mahinang tanong ng matanda. Nagulat si Dalisay. Ito ang pinakamahabang pangungusap na narinig niya mula rito. Wala po. Iniisip ko lang po kung paano tayo bukas. Umiling ang matanda. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Dalisay. Ang balat nito ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay may bigat ng karunungan. Huwag kang matakot, iha. Mabuti kang bata. Sa hindi malamang dahilan, tumulo ang luha ni Dalisay. Tumango na lang siya bilang sagot. Ang simpleng salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kinailangan niyang lumabas para bumili ng lugaw. Naubos na ang bigas niya. Isinara niya ang pinto, tiningnan kung nakalak itong mabuti at nagmamadaling umalis. Sa kanyang pagbabalik, dala ang isang supot ng mainit na lugaw. Isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanya. Mula sa malayo, may mali sa nakikita niya. Ang kanyang pinto. Hindi ito bukas na bukas. Nakahilig lang ito, bahagyang nakaawang. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Nabitawan niya ang supot ng lugaw. Kumalat ang laman nito sa maruming semento. Hindi niya ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang taong nasa loob. Ang matandang iniwan niya. Dahan-dahan, nanginginig ang mga paa, humakbang siya palapit sa pinto.
Nanginginig ang kamay ni Dalisay habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto. Bawat tunog, ang langit-ngit ng bisagra, ang pagtibok ng sarili niyang puso, ay parang kulog sa kanyang pandinig. Sumilip siya sa loob. Ang nakatayo roon, sa gitna ng kanyang munting kwarto, ay hindi isang halimaw, hindi isang magnanakaw, si Rafael. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang lalamunan niya ay agad na nanuyo nang makita ang ekspresyon nito. Nakatayo ito roon, nakatingin sa natutulog na ina, ang muka ay pinaghalong pag-aalala at galit. Sabi ko sa'yo, babalik ako, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng diin. Bago pa man makasagot si Dalisay, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa kanilang eskinita. Sabay silang napalingon. Mula sa isang itim at makintab na sasakyan, bumaba ang isang babae. Suot ang isang mamahaling bestida at alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Ang kanyang bawat hakbang sa putikan ay kalkulado. Sumunod sa kanya ang isang lalaking naka-Amerikana, si Tomas, na may bitbit na payong para hindi ito maambunan. "Oh, there you are, Mama," sabi ng babae, si Sylvia, nang makarating ito sa bukana ng pinto. Ang kanyang tingin ay dumaan lang kay Dalisay na parang isa itong langaw sa dingding. Ang atensyon niya ay nasa matandang nakahiga sa banig. "Anong ginagawa ng nanay ko sa ganitong lugar?" tanong niya. Hindi kay Dalisay, kundi kay Rafael. Ang kanyang boses ay matamis pakinggan, ngunit may lamig na nakakakilabot. "Sylvia!" sagot ni Rafael. Ang boses ay nagpipigil. "Anong ginagawa niyo dito?" Hindi pinansin ni Sylvia ang tanong. Lumapit siya sa banig at tiningnan si Dalisay mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "At sino naman ang basurerang to?" Bago pa man makapagsalita si Dalisay, nagsalita ulit si Sylvia. "Never mind. Thomas, ihanda mo ang sasakyan. Iuuwi na natin si Mama." Nang susubukan na sana ni Sylvia na hawakan ang braso ng ina, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Biglang napaurong ang matanda. Nagising ito sa ingay at nang makita ang mukha ni Sylvia, ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Isang takot na dalisay at hindi maitatago. Niyakap nito ng mahigpit si Dalisay na parang isang batang nagtatago mula sa isang halimaw. "Huwag, huwag," pabulong na sabi ng matanda habang umiiling. Natigilan si Sylvia, pati si Rafael ay nagulat. Ang eksenang iyon, ang ina na mas pinipili ang yakap ng isang estranghero kaysa sa sariling anak, ay isang sampal na mas malakas pa sa anumang salita. "Anong ginawa mo sa kanya?" sigaw ni Sylvia, ngayon ay kay Dalisay na nakatingin. "Siguro ay pinainom mo ng kung ano para maging kampi sa'yo, you gold digger." "Hoy, may problema ba dito?" Isang malakas na boses mula sa labas ang bumasag sa kanilang lahat. Si Aling Nene, dala ang kanyang walis tingting, kasama ang dalawa pang kapitbahay na nausyoso sa ingay. Nakatayo sila roon, mga matang mapanuri, handang makialam. Biglang nagbago ang timpla sa mukha ni Sylvia. Ang galit ay napalitan ng pagkainis. Alam niyang hindi siya pwedeng gumawa ng eksena sa harap ng mga ito. Ang kahihiyan, ang hiya, ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Ngumiti siya ng pilit. "Wala po, Ale. May dinadalaw lang kaming kamag-anak. We were just leaving." Humarap siyang muli kay Rafael. "We will talk about this." At pagkatapos ay kay Dalisay. Lumapit si Sylvia kay Dalisay. Sobrang lapit na amoy na niya ang mamahaling pabango nito na parang lason. Ibinulong niya sa tainga ni Dalisay ang mga salitang hinding-hindi niya malilimutan. "Huwag mong isipin na tapos na ito. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo." Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan na parang isang reyna. Iniwan ang gulo, ang takot, at ang lamig ng kanyang banta na nanunuot hanggang sa kaluluwa ni Dalisay. Nang makaalis ang itim na sasakyan, nawala na rin ang mga usyosong kapitbahay. Ang naiwan na lang ay ang nakakabinging katahimikan
at ang amoy ng tensyon sa hangin. Nakatayo pa rin si Dalisay sa may pinto. Yakap-yakap ang nanginginig na matanda. Sa loob ng kwarto, si Rafael ay hindi gumagalaw. Nakatitig sa lugar kung saan huling tumayo ang kanyang kapatid. Ang mukha niya ay isang blangkong papel, pero ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang digmaang panloob. Nakita niya ito. Ang takot, ang dalisay na takot sa mga mata ng kanyang ina nang lumapit si Sylvia. Hindi iyon ang reaksyon ng isang taong nalilito lang. Iyon ay reaksyon ng isang taong nakakita ng panganib. Aayos lang po kayo? Tanong ni Dalisay sa matanda, hinahagod ang likod nito. Tumangulang ito, ngunit mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Huminga ng malalim si Rafael. Sa wakas, gumalaw na ito. Ngunit sa halip na umalis, humarap ito kay Dalisay. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, pagkalito. Bakit? Bakit ganoon ang reaksyon niya kay Sylvia? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong na. Hindi na ito arogante. Tono ito ng isang taong nagsisimulang magduda sa lahat ng alam niya. Tinitigan siya ni Dalisay. Hindi siya sumagot. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Please, sabi ni Rafael, at sa unang pagkakataon, narinig ni Dalisay ang pagsusumamo sa boses nito. Kailangan kong malaman, anong nangyayari? Nag-alinlangan si Dalisay. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mga mata ni Rafael at ang tunay na pag-aalala para sa ina nito, napabuntong hininga siya. Halika po sa labas, sabi niya. Huwag po nating gisingin ulit siya. Ustinala niya si Rafael sa isang maliit na karinderya sa kanto, isang lugar na bukas 24 oras at laging may mainit na sabaw. Umupo sila sa isang mesang plastik. Ang amoy ng nilagang baka ay pumuno sa hangin, isang malaking kaibahan sa tensyon na daladala nila. Doon, sa ilalim ng ilaw ng isang kupas na bumbilya, ikinuwento ni Dalisay ang lahat. Ang pagkakapulot niya sa matanda sa gitna ng ulan, ang lagnat, ang mga lalaking nagmamasid, ang takot. Habang nagsasalita si Dalisay, si Rafael ay tahimik lang na nakikinig. Bawat salita ni Dalisay ay parang maliliit na piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga hinala niya noon pa man tungkol sa mga ikinikilos ni Sylvia ay nagsisimula ng magkaroon ng mukha. Salamat, sabi ni Rafael nang matapos si Dalisay. Salamat sa lahat, tumangulang si Dalisay. Kumain ka na, sabi ni Rafael. Itinuturo ang mangkok ng kanin na inorder niya para sa kanila. Ako na ang bahala. Nang dumating ang may-ari ng karinderya para maningil, dinukot ni Rafael ang kanyang wallet. Ngunit puro tig-1,000 piso na naman ang laman. Nahiya siya. Naku boss, wala akong panukli sa ganyang kalaki, sabi ng matandang babae. Namula ang mukha ni Rafael. Doon, sa gitna ng karinderya, ang lalaking naghagis ng pera kay Dalisay ay walang maibayad para sa 2 mangkok ng lugaw. Walang imik na tumayo si Dalisay. Lumapit siya sa matanda at mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang ilang pirasong barya at isang lukot na 20 pisong papel. Ang huling pera niya. Heto po, Aling Marta. Pasensya na po, kulang pa ng 5. Babalikan ko na lang po mamaya. Nako, ayos lang yon, Ineng. Nakangiting sabi ng matanda. Salamat. Bumalik si Dalisay sa mesa. Nakatungo si Rafael, hindi makatingin sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na dahil sa pagdududa, kundi dahil sa isang bagay na bago, isang biglaang pagkakaintindihan. Ang katahimikan ay binasag ng pagring ng telepono ni Rafael. Nakita niya ang pangalan sa screen. Excuse me, sabi niya at sinagot ang tawag. Attorney, napatawag ka? Nakinig siya. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pagkalito ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng purong galit. Ano? Anong sinabi mo? Halos pasigaw na sabi ni Rafael sa telepono
dahilan para mapatingin sa kanila ang ibang kumakain. Sinimulan na ni Sylvia ang proseso para ideklarang incapacitated, hindi pwede. Ibinaba niya ang tawag, tumingin siya kay Dalisay, ang mga mata ay nanlilisik. Kailangan na nating kumilos, sabi niya, ang boses ay mabilis at puno ng pagkaapura. Sinusubukan nilang ideklara na wala ng kakayahan ang nanay ko na mag-isip para makuha nila ang lahat. Ang munting pag-asa at tiwalang nagsisimula palang mabuo ay biglang nabalot ng isang bagong panganib. Hindi na ito simpleng pagtatago. Isa na itong karera laban sa ora. Dali-dali silang bumalik sa masikip na kwarto. Ang hangin ay puno ng biglaang pagkaapura. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng matalo sa kanila ng ganito kadali, sabi ni Rafael, habang paikot-ikot sa loob ng kwarto na parang isang leon na nakakulong sa hawla. We need a doctor to prove she's competent. We need a better lawyer. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Huminahon po kayo, sabi ni Dalisay, habang inaabutan ng isang basong tubig ang matanda, na ngayon ay gising na gising at balisa dahil sa narinig. Ang kumpanya, nanginginig na, sabi ni Doña Mercedes. Ang salitang iyon, ang salitang kumpanya, ay parang isang susing nagbukas ng isang nakasaradong pinto sa kanyang isipan. Ang pinaghirapan ng papa niyo, bigla siyang napahinto. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang may bigla siyang naalala. Tumingin siya kay Rafael. Ang papa niyo, may itinago siya. Huminto sa paglalakad si Rafael. Tumingin siya sa ina. Ano po yon, ma? Ang kwaderno, halos pabulong na, sabi ni Doña Mercedes. Ang itim na kwaderno niya, nandoon lahat. Ang mga transaksyon, ang mga pangalan, ang mga utang, pero hindi salapi, mga utang na loob. Kwaderno? Naguguluhang tanong ni Rafael. Anong kwaderno? Lumapit si Dalisay sa matanda. Hinawakan niya ang kamay nito. Ano po ang laman noon, Nay? Mahinahon niyang tanong. Tumingin sa kanya si Doña Mercedes. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng pagkalito, ay biglang naging matalas. Dahan-dahan nitong itinaas ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Dalisay. Ang mga mata mo, sabi ng matanda, para kang mga mata ni Ricardo, ang pinagkakatiwalaan ng asawa ko. Hindi naintindihan ni Dalisay ang sinabi nito, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ma, sabi ni Rafael, lumalapit sa kanila. Ang kwaderno, nasaan po ito? Bumalik ang tingin ni Doña Mercedes sa anak. Sa lumang bahay, sa library, sa likod ng mga libro ni Shakespeare. Ava, may sikretong lagayan doon. Tanging ako at ang papa niyo lang ang nakakaalam. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Rafael. Kung mayroong ebidensya sa kwadernong iyon, kahit anong ebidensya, maaaring mo itong makatulong sa kanila. Maaari nitong patunayan na may motibo si Sylvia. Kailangan nating makuha yon, sabi ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello, Mang Tonyo? Kamusta ang lumang bahay sa Forbes? Ano? Kailan pa? Sige, sige, salamat. Ibinaba niya ang telepono. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pag-aalala. Tumingin siya kay Dalisay. Huli na yata tayo, sabi niya. Ang boses ay mabigat. Ipinag-utos na ni Sylvia na isil ang buong bahay. May mga security guard na sa labas at bukas na bukas din, maglalagay na sila ng for sale sign. Ang pag-asang kasisilang pa lang ay agad na nanganganib mamatay. Kung maibebenta ang bahay, ang kwaderno, ang tanging ebidensya nila ay mawawala na magpakailanman. Nakatitig lang si Dalisay kay Rafael. Hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata nito, ang pag-iisip, ang desperasyon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon.
Kailangan nating pumasok doon, sabi niya, bago mahuli ang lahat. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating makuha yon ngayong gabi. Ang gabi ay madilim at walang buwan. Ang lumang mansyon ng mga Alcantara ay nakatayo sa gitna ng malawak na lote, parang isang natutulog na higante na napapalibutan ng matataas na pader. Ang katahimikan ay binabasag lang ng tunog ng mga kuliglig at ng malayong ugong ng mga sasakyan. Imposible, bulong ni Rafael habang nagmamasid sila mula sa kabilang kalsada, sa likod ng isang malaking puno. May 2 security guard sa gate at may isa pang umiikot. Paano tayo makakapasok? Tinitigan ni Dalisay ang mansyon. Hindi ang gate ang tinitingnan niya, kundi ang mga pader sa gilid, ang mga puno, ang mga anino. Ang laging nakakalimutan ng mayayaman, mahinang sabi ni Dalisay, ay ang daanan ng mga katulong. Itinuro niya ang isang madilim na bahagi sa likuran ng property. May pinto dyan para sa mga basurero at hardinero. Maliit lang. At ang kandado niyan, luma na. Kung minsan nga, hindi na nila nilalak. Nagtiwala si Rafael. Dahan-dahan silang umikot sa madilim na bahagi ng kalsada. Maingat ang bawat hakbang. Nang makarating sila sa pader sa likod, kinailangan nilang umakyat. Naunang umakyat si Rafael at mula sa itaas, inalalayan niya si Dalisay. Pagkababa nila sa loob, sinalubong sila ng amoy ng damo at ng basang lupa. Maingat silang naglakad patungo sa maliit na pintong bakal na tinutukoy ni Dalisay. Gaya ng inaasahan, hindi ito nakalock. Isang mahinang tulak lang at bumukas ito, na may kasamang mahinang langit-ngit. Nasa loob na sila. Ang kusina ay malawak at madilim. Tanging ang liwanag lang mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting ilaw sa mga kasangkapang gawa sa stainless steel. Dito, si Dalisay ang naging gabay. Alam niya kung saan tatapak para hindi lumikha ng ingay. Alam niya kung aling sahig ang luma na at maaaring umugong. Dahan-dahan lang po, bulong niya, habang ginagabayan si Rafael sa kadiliman. Nakarating sila sa library nang hindi nakakagawa ng anumang ingay. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela na nagbibigay dito ng isang malagim na anyo na parang isang sementeryo ng mga alaala. Ang mga libro ni Shakespeare, bulong ni Rafael. Lumapit siya sa isang malaking estante na puno ng mga makakapal at lumang libro. Sinubukan niyang hilahin ang ilang libro. Tinulak, kinapa ang gilid, walang nangyari. Lumapit si Dalisay. Tinitigan niyang mabuti ang estante. At sa ilalim ng isa sa mga libro, may napansin siyang maliit na gasgas, isang markang iba sa lahat. Dahan-dahan niyang itinulak ang librong iyon paloob. Isang mahinang click ang narinig nila. At ang isang bahagi ng estante ay dahan-dahang umusog, inilalantad ang isang maliit at madilim na espasyo sa likod. Nandoon ito. Isang itim na kwadernong balat, nababalot na ng alikabok. Kinuha ito ni Rafael. Sa wakas, hawak na nila. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit bigla, may narinig silang mga yabag mula sa labas ng library. Papalapit. Nanlaki ang kanilang mga mata. Walang oras para magtago. Sa isang iglap, hinila ni Rafael si Dalisay. Itinago niya ito sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking kurtina at idiniin ang kanyang katawan sa kanya para hindi sila makita. Isang kamay niya ang mabilis na tumakip sa bibig ni Dalisay para pigilan ang anumang tunog na maaari nitong magawa. Ang puso nilang dalawa ay parang hinahampas sa bilis. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng pinto ng library. Bumukas ito. Pumasok ang liwanag mula sa flashlight ng security guard. Iginagala ng guard ang ilaw sa buong silid. Kay Dalisay, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga na pinipigilan ng kamay ni Rafael. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan nito na nakadikit sa kanya at ang malakas na pagtibok ng dibdib nito. Ang kwaderno
ay mahigpit na hawak ni Rafael sa kabilang kamay. Dumaan ang ilaw ng flashlight sa kanilang tinataguan. 1 segundo. 2 segundo. Parang isang eternidad. Pagkatapos, tumalikod na ang guard at isinara ang pinto. Nakahinga sila ng maluwag. Inalis ni Rafael ang kamay sa bibig ni Dalisay. Sila ay naiwan sa kadiliman. Magkalapit pa rin, naririnig ang hininga ng isa't isa. Isang sandali ng awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila bago sila dahan-dahang lumayo sa isa't isa. Kailangan na nating umalis. Bulong ni Rafael. Maingat silang bumalik sa dinaanan nila. Palabas ng library, palabas ng kusina, palabas ng maliit na pinto sa likod. Nang sa wakas ay nakaakyat na sila pabalik sa pader at nakababa sa kalsada, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanila. Hawak nila ang ebidensya. Nagawa nila. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lang. Nang sila'y maglalakad na palayo sa anino, isang sasakyan ang biglang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang mga headlight nito na nagbigay ng isang nakakasilaw na liwanag. Mula sa driver's seat, bumaba ang isang pamilyar na tao, si Tomas. Hindi ito galit, hindi ito gulat, nakangiti ito sa kanila. Isang ngiting mapang-asar at puno ng panunuya. Tumingin ito sa kanila, pagkatapos ay sa itim na kwadernong hawak ni Rafael. Naghahanap kayo ng kung ano? Tanong ni Tomas. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Baka matulungan ko kayo? Nanigas sa kinatatayuan sina Dalisay at Rafael. Ang liwanag mula sa headlight ng sasakyan ni Tomas ay parang isang spotlight sa isang entablado. At sila ang mga artistang hindi alam ang kanilang linya. Ngumiti lang si Tomas. Isang ngiting mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Ingat sa daan, sabi nito. Ang boses ay parang seda na bumabalot sa isang patalim. Baka may maaksidente. Pagkasabi noon, sumakay na ito pabalik sa kanyang sasakyan at marahang umalis, iniwan sila sa kadiliman na may daladalang isang tanong na mas mabigat pa sa kwadernong hawak ni Rafael. Bakit? Bakit hinayaan lang sila ni Tomas na umalis? Ang biyahe pabalik sa Navotas ay tahimik. Hawak ni Rafael ang manibela nang sobrang higpit na namumuti na ang kanyang mga buko. Si Dalisay naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakikita. Pareho silang abala sa pag-iisip. Ito ay isang bitag. Sigurado sila roon. Ngunit anong klasing bitag? Pagdating nila sa kwarto, nadatnan nilang gising si Doña Mercedes, naghihintay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Nakuha niyo ba? Tanong nito. Tumango si Rafael. Inilapag niya ang itim na kwaderno sa maliit na lamesa. Nagtipon silang tatlo sa paligid nito na para bang ito ay isang sagradong bagay. Binuklat ni Rafael ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay malinis at organisado. Puno ito ng mga petsa, mga numero, mga pangalan ng kumpanya. Ngunit may mga kakaibang tala sa gilid. Project Nightingale, Contingency Fund, Cash Advance para kay SA basa ni Rafael. Walang return of investment, walang liquidation. Paulit-ulit lang ang pattern. Kumukuha si Sylvia ng malalaking halag para sa mga proyektong hindi naman umuusad. Ngunit isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa tabi ng mga kaduda-dudang transaksyon na ito. Isang apelyido, Cruz. Sino si Cruz? Tanong ni Rafael, nakatingin sa ina. Bakit laging nakasulat ang pangalan niya sa tabi ng mga withdrawal ni Sylvia? Authorized by R. Cruz. Noted by R. Cruz. Biglang natigilan si Doña Mercedes. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Hinawakan niya ang lamesa para suportahan ang sarili. Cruz? Ulit niya? Ang boses ay nanginginig. Ricardo. Ricardo Cruz. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang biglaang realisasyon. Isang alaala na matagal nang nakabaon ay biglang bumalik na parang isang masamang panaginip. Ang aming accountant, sabi niya, habang tumitingin kay Dalisay na may halong gulat at awa. Ang pinakamagaling,
ang pinakamatapat. Siya ang inakusahan ni Sylvia ng pagnanakaw. Ilang taon na ang nakalipas para pagtakpan ang isang malaking naputol ang kanyang sasabihin. Tumingin siya sa nanginginig na mga kamay ni Dalisay. Diyos ko, bulong ni Doña Mercedes. Ricardo Cruz, ang papa mo, Dalisay. Parang huminto ang mundo. Ang mga salita ay tumama kay Dalisay na parang isang malaking alon, nilulunod siya sa sakit. Kinuha niya ang basag na picture frame mula sa kanyang bag at tinitigan ang larawan ng kanyang ama. Ang mabait na ngiti, ang mga matang puno ng pangarap, isang taong pinaratangang magnanakaw, isang taong namatay na dungis ang pangalan. Ang pangalan ng tatay niya, nakasulat sa isang kwaderno ng kasinungalingan. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi na ito luha ng awa sa sarili. Luha ito ng galit, ng isang matinding inhustisya na ngayon lang niya naintindihan ang kabuuan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Rafael. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Tanging isang marahang pagpiga sa kanyang balikat. Isang tahimik na pangako ng pagdamay at suporta. Sa gitna ng kanyang pagluha, habang nakatitig sa lumang kwaderno, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa huling pahina, sa ilalim ng huling tala ng kanyang ama, may isang maliit na pangungusap na isinulat gamit ang ibang tinta. Parang isang huling paalala, isang huling lihim. Binasa niya ito ng malakas, ang boses ay basag at nanginginig. Ang susi ay nasa parola. Ang parola ay nakatayo sa dulo ng isang lumang pier, isang matandang bantay na matagal nang kinalimutan ng panahon. Maaga silang umalis habang ang amoy ng alat at isda ay masangsang pa sa hangin ng umaga. Habang naglalakad sila sa mahabang tulay na gawa sa kahoy, hindi napigilan ni Dalisay na mapangiti. "Anong iniisip mo?" tanong ni Rafael. "Ang tatay ko po," sagot ni Dalisay, ang mga mata ay nakatanaw sa malayo. "Mahilig po siyang magpunta dito. Sabi niya, dito niya naririnig ng malinaw ang pangarap niya para sa akin. Yung tunog daw po ng mga barko, parang sinasabing, malayo ang mararating mo, anak." Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ng pag-unawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael si Ricardo Cruz hindi bilang isang pangalan sa kwaderno, kundi bilang isang ama. Pagdating nila sa paanan ng parola, isang kinakalawang na pinto ang sumalubong sa kanila. Nakapadlak ito. "Paano tayo makakapasok?" tanong ni Rafael. Ngumiti lang si Dalisay. May kinuha siyang isang alambre mula sa kanyang bulsa. Sa Navotas po, lahat ng pinto ay may paraan. Ilang sandali lang, narinig nila ang isang click. Bukas na ang pinto. Sa loob, ang hangin ay amoy alikabok at dagat. Umakyat sila sa paikot na hagdanan. Sa bawat palapag, kinakapa nila ang mga pader, tinitingnan ang sahig. Nang malapit na sila sa tuktok, may napansin si Dalisay na isang tabla sa sahig na bahagyang nakaangat. Nagtulungan silang buhatin ito, at sa ilalim nandoon ito, isang lumang kahon na metal. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuksan ito. Sa loob, may mga nakatuping dokumento, mga lumang bank statement, mga deed of sale, mga papeles na may pirma. "Ito na!" bulong ni Rafael, ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. Ito ang mga transaksyon na itinago nila, ang pagnanakaw nila sa kumpanya. Dalisay, ito na! Ito na ang katapusan nila. Niyakap niya si Dalisay sa sobrang galak. Isang yakap na mabilis, ngunit puno ng tagumpay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam sila ng tunay na pag-asa. Dali-dali silang umalis, dala ang kahon na parang isang tropeo. May isang abogado si Rafael na pinagkakatiwalaan niya, isang matalik na kaibigan daw ng kanilang pamilya, si Attorney De Castro. Ang opisina ng abogado ay nasa isang mataas na gusali sa Makati. Malinis, malamig, profesional. "Rafael, iho! It's good to see you!" bati ni Attorney De Castro, isang matandang lalaking may mabait na ngiti. Inilatag ni Rafael ang mga dokumento,
mula sa kahon sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Tito, we need your help. This is the evidence. Ang lahat ng pagnanakaw na ginawa ni Sylvia sa kumpanya. Matiyagang tiningnan ng abogado ang bawat papel. Tumango-tango ito. Sumiseryoso ang mukha. Tumingin ito sa kanila. This is very serious, sabi nito. This could ruin them. Nakahinga ng maluwag sina Rafael at Dalisay. Nagkatinginan sila, isang nangiti ng tagumpay ang nasa kanilang mga labi. So, anong next step natin, Tito? Tanong ni Rafael. Ngumiti ang abogado. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha nito ang telepono sa kanyang lamesa at nagdial ng isang numero. Hello? Sabi nito sa kausap. Sylvia? Oo, nasa opisina ko sila ngayon. Nanlamig ang dugo ni Dalisay. Ang ngiti sa mukha ni Rafael ay biglang naglaho na parang binura. Nasa akin na, patuloy ng abogado. Oo, ang kahon. Ang pain na inilagay niyo sa parola. Kinagat nila. Isang tawa ang narinig nila mula sa speaker ng telepono. Isang tawang pamilyar at nakakakilabot. Ang tawa ni Sylvia. Ibinaba ng abogado ang telepono at tumingin sa kanila na para bang mga batang nahuling nagnakaw ng candy. Akala niyo ba ganoon lang kadali? Sabi ni Attorney De Castro, ang kabaitan sa kanyang boses ay tuluyan ng nawala. Alam ni Tomas na nakuha niyo ang kwaderno. Hinayaan niya kayo dahil alam niyang pupuntahan niyo ang parola. At ang mga papel na yan, itinuro niya ang mga dokumento. Mga peke, mga papel na mas lalong magdidiin sa tatay mo, Dalisay. At sa'yo, Rafael, bilang kasabwat niya. Isang napakagandang bitag, hindi ba? Nakatayo lang sina Rafael at Dalisay, hindi makagalaw. Ang tagumpay na naramdaman nila kanina ay isa lang palang ilusyon. Hindi lang sila nabigo. Sila mismo ang nagdala ng ebidensya laban sa kanilang sarili sa lungga ng kalaban. Sila mismo ang nagbigay ng panibagong bala sa mga taong gusto silang sirain. Wala na kayong laban, sabi ng abogado, habang inaayos ang mga pekeng dokumento sa isang folder. Umuwi na kayo. Ang biyahe pabalik mula Makati ay parang isang prosesyon ng libing. Walang nagsasalita. Ang bigat ng pagkatalo ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Wasak. Iyon ang tanging salita na kayang ilarawan ang kanilang nararamdaman. Pagdating nila sa eskinita, bumaba si Dalisay sa sasakyan nang hindi man lang tumitingin kay Rafael. Dalisay, sandali. Simula ni Rafael. Umiling lang si Dalisay. Umuwi na po kayo, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Wala na po tayong magagawa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Rafael sa labas. Mag-isa sa kanyang sasakyan, sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Pagpasok ni Dalisay, sinalubong siya ni Doña Mercedes. Isang tingin lang sa mukha ni Dalisay ay alam na ng matanda ang sagot. Walang salitang namutawi. Niyakap na lang ni Doña Mercedes si Dalisay at doon, sa yakap ng matanda, tuluyan ng bumuhos ang lahat ng sakit, galit at pagkaubos ng pag-asa ni Dalisay. Naupo siya sa isang sulok, nakatulala, babasang-basa ang mukha sa luha. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Aling Nene. Ineng, narinig ko kayo dumating, sabi nito. Anak, anong nangyari sa'yo? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Pumasok si Aling Nene. Kasunod ang ilan pang kapitbahay na nag-aalala. Pinalibutan nila si Dalisay. Wala na po, Aling Nene. Umiiyak na sabi ni Dalisay. Natalo na po kami. At doon, sa gitna ng mga taong nakasaksi sa kanyang hirap, ikinuwento niya ang lahat. Ang kwaderno, ang parola, ang bitag, ang pagkakanulo. Habang nagsasalita siya, ang mga kapitbahay niya ay napapailing, napapasinghap sa galit. Walang hiya sila, sabi ng isang matandang lalaki na nakaupo sa isang tabi, si Mang Celso, isang retiradong kargador sa pier na kaibigan ng kanyang ama. Ang tatay mo, si Ricardo, sabi ni Mang Celso, ang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. Wala nang mas tapat pa sa taong yon.
Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mamatay siyang dinudungisan ang pangalan. Habang binabanggit ni Mang Celso ang pangalan ng kanyang ama, bigla itong natigilan. Kumunot ang noo nito na parang may pilit na inaalala. Ricardo Cruz. Ulit nito sa sarili. Teka, may pinabibigay siya sa akin. Napatingin ang lahat sa kanya. Bago siya hulihin, patuloy ni Mang Celso, habang kinakapa ang kanyang bulsa. Nagkita kami sa pier. Balisa siya, sabi niya, Celso, kaibigan ko, itago mo to para sa akin. Huwag na huwag mong iwawala at kung may mangyari sa akin, ibigay mo lang to sa tamang panahon. Para kay Dalisay. Mula sa kanyang pitaka, sa isang lihim na tupi sa likod, may kinuha si Mang Celso. Isang luma at maliit na susi na medyo kinakalawang na. Hindi ko alam kung para saan to, sabi ni Mang Celso, habang iniaabot ang susi kay Dalisay. Pero sa loob ng 20 taon, iningatan ko to. Dahil yon ang bilin ng tatay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang inaabot ang susi. Ang bigat nito ay parang bigat ng 20 taong paghihintay. Isang piraso ng nakaraan. Isang huling habilin mula sa kanyang ama. Nang makita ng mga kapitbahay ang bagong pag-asa sa mga mata ni Dalisay, kumilos sila. O heto, sabi ni Aling Nene, sabay abot ng ilang lukot na pera. Maliit lang yan, pero para sa pamasahe nyo. Sumunod ang iba. Bawat isa ay nag-abot ng barya ng kung anong maliit na halaga na kaya nilang ibigay. Para sa pamasahe nyo, laban Dalisay, sabi nila. Hawak ang susi sa isang kamay at ang pinag-ambagan na pera sa kabila. Muling tumulo ang luha ni Dalisay. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pagkatalo. Luha ito ng pasasalamat at ng bagong pag-asa. Bigla siyang napatayo at kinuha ang itim na kwaderno na nakapatong pa rin sa lamesa. May kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan itong muli. Tinitigan niyang mabuti ang pabalat nitong gawa sa balat. Sa ilalim ng tama ng ilaw, may nakita siyang isang markang halos hindi na makita sa katagalan. Isang maliit na simbolo na nakaukit. Kinuha niya ang susi. Itinapat niya ito sa marka. Parehong-pareho. Ang simbolo sa susi ay tugma sa simbolo na nakaukit sa kwaderno. Hindi ito isang ordinaryong susi. At sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang susi ay nasa parola. Hindi ito tungkol sa kahon. Ang parola ay isang pahiwatig lang. Ang tunay na susi ay ang susi na ito. Ang susi sa isang ligtas na lugar. Ang susi marahil sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko. Ang tunay na ebidensya ay hindi pa nila natatagpuan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dalisay. Lumabas siya ng kwarto at tumakbo papunta sa sasakyan ni Rafael na nakaparada pa rin sa kanto. Nakasubsob ang ulo nito sa manibela, halatang hindi pa rin makaalis. Kinatok niya ang bintana. Nag-angat ng ulo si Rafael. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at pagsisisi, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Dalisay at ang susing hawak nito, kumunot ang kanyang noo. Ano yan? Ito na po yata ang tunay na susi, sabi ni Dalisay. Ipinapakita ang simbolo sa kwaderno na katugma ng susi. Hindi po tungkol sa parola. Pahiwatig lang po yon. Tingin ko po, may safety deposit box ang tatay. Ang pagod sa mukha ni Rafael ay napalitan ng panibagong kislap ng pag-asa. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa distrito ng Binondo, ang lumang sentro ng komersyo sa Maynila. Ang bangkong nakalista sa mga lumang papeles ng ama ni Dalisay ay naroon pa. Isang gusaling luma, na ngunit matatag pa rin. Saksi sa libo-libong kwento ng pera at pangarap. Dala ang susi, ang kwaderno, at ang death certificate ng kanyang ama, humarap si Dalisay sa bank manager. Mahaba ang proseso, maraming tanong. Ngunit sa huli, kinilala ng bangko ang kanilang karapatan. Sinamahan sila ng isang empleyado pababa sa isang vault sa basement. Ang hangin ay malamig at amoy lumang papel at metal. Huminto sila sa harap ng isang maliit na pinto na may numerong 317.
This is it, sabi ng empleyado. Ibinigay niya ang master key sa kanila. You have 30 minutes. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang isinusuot ang susi ng kanyang ama sa isang seradura at ang master key naman sa isa pa. Sabay nilang inikot. Isang click. Dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na pinto ng kahon. Sa loob, wala roong pera. Wala roong alahas. Isang makapal na brown envelope lang. Magkahalong kaba at pananabik ang kanilang naramdaman. Dinala nila ang envelope sa isang maliit na viewing room. Maingat itong binuksan ni Dalisay. Ang laman ay hindi mga bank statement o deed of sale. Isang sulat kamay, mahaba detalyado. At sa ibabaw nito ay may pamagat, para sa aking kaibigan at amo, Don Rafael Alcantara Sr. Ito ang sulat ng tatay, bulong ni Dalisay, binasa nila ito. Sa bawat talata, ang buong katotohanan ay unti-unting nabubuo na parang isang masakit na obra. Isinalaysay doon ni Ricardo Cruz ang lahat, kung paano niya natuklasan ang unti-unting pagkuha ni Sylvia ng pera mula sa kumpanya, kung paano niya ito sinubukan kausapin ng pribado, at kung paano, bilang ganti, ay ginawan siya nito ng kwento, ginamit ang mga pekeng papeles para palabasin na siya ang magnanakaw. Kasama ng sulat ay ang mga orihinal na bank slip at mga kopya ng tseke na may pirma ni Sylvia. Ang mga tunay na ebidensya na itinago niya bago siya tuluyang idiin. Sa huli ng sulat, doon bumuhos ang luha ni Dalisay. Nakasulat doon, Don Rafael, kaibigan ko, kung nababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat para sa akin. Ngunit hindi ako natatakot. Ginawa ko ang tama para sa kumpanya at para sa dignidad ng pangalan ko. Ang tanging hiling ko lang ay sana balang araw malaman ng anak kong si Dalisay na ang kanyang ama ay namatay na isang taong marangal. Mahigpit na niyakap ni Dalisay ang sulat. Ito na. Ito na ang boses ng kanyang ama mula sa nakaraan. Ito ang hustisya. Ang katotohanan na hindi kayang pekein. Habang nag-aayos sila para umalis, biglang nagring ang telepono ni Rafael. Isang datihang empleyado sa kumpanya ang tumawag. Sir Rafael, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang nagmamadali. Sir, kailangan niyo pong malaman. Si Ma'am Sylvia, magpapatawag ng isang biglaang press conference bukas ng umaga. May ia-announce daw siyang malaking bagong proyekto at ang kanyang formal na pag-upo bilang CEO. Inimbita niya ang lahat ng board members at media. Nagkatinginan sina Dalisay at Rafael. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Isang press conference, isang entablado, isang perpektong pagkakataon. Ang bitag ay inihanda ni Sylvia para sa kanila. Ngunit ngayon, sila ang may hawak ng bomba na sasabog sa mismong gitna ng kanyang pagdiriwang. Bukas, sabi ni Rafael, ang boses ay kalmado ngunit puno ng bakal. Bukas natin tatapusin ang lahat ng ito. Ang ballroom ng isang grand hotel sa Makati ay puno ng mga tao. Ang mga kamera ay kumikislap na parang mga alitaptap. Ang mga reporter ay nag-aabang. Ang mga miyembro ng board ng Alcantara Shipping ay nakaupo sa harap na hilera. Mga pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanilang mga muka. Sa entablado, sa gitna ng lahat, ay si Sylvia Alcantara. Siya ang reyna ng gabing iyon. Nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, ang bawat kilos niya ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sa tabi niya, si Tomas ay nakangiti na parang isang asong nasisiyahan. And so, with this new venture, sabi ni Sylvia sa mikropono, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. We are not just entering a new era of profitability, but we are also solidifying the legacy that my father. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Hindi ito malakas na pagbukas, tahimik lang, ngunit sapat na ito para mapahinto ang lahat. Ang mga bulungan ay namatay. Ang mga kamera ay huminto sa pag-flash. Lahat ng mga mata ay napako sa 3 taong dahan-dahang pumapasok. Sa gitna,
si Doña Mercedes. Hindi na siya ang matandang mahina at nalilito. Nakatayo siyang tuwid, suot ang isang simpleng barot saya, ang kanyang puting buhok ay nakaayos ng elegante. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera. Sa kanan niya, si Rafael, nakasuot ng simpleng polo, bitbit ang isang laptop. At sa kaliwa, si Dalisay, suot ang pinakamalinis niyang damit, bitbit ang isang lumang brown envelope na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sylvia. Napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay ng purong galit. Security! Sigaw niya sa mikropono. Palabasin ang mga yan! They are trespassing! Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, nagsalita si Doña Mercedes. Hindi niya kailangan ng mikropono. Ang kanyang boses, kalmado ngunit puno ng kapangyarihan, ay umabot sa bawat sulok ng silid. Ako ang dapat narito, sabi niya, habang naglalakad palapit sa entablado. This is my company. This is my family's legacy. At hindi ko hahayaang dungisan ito ng isang magnanakaw. Umalingaw ang mga bulungan. Isinaksak ni Rafael ang kanyang laptop sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang logo ng Alcantara Shipping ay biglang nawala. Ang ipinalit dito ay ang larawan ng isang sulat kamay. Ang sulat ni Ricardo Cruz. Ano yan? Peke yan! Sigaw ni Sylvia. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Si Thomas naman ay namumutla na sa isang tabi. Hindi sila pinansin ni Dalisay. Lumapit siya sa mikropono na iniwan ni Sylvia. Kinuha niya ang sulat mula sa envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang boses ay matatag nang magsimula siyang magbasa. Don Rafael, kaibigan ko, kung nababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat para sa akin. Binasa niya ang lahat. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang martilyo na unti-unting dumudurog sa lahat ng kasinungalingan ni Sylvia. Ang mga kamera ay muling nag-flash, ngunit ngayon, lahat ay nakatutok kay Sylvia na parang isang hayop na nasukol. Ginawa ko ang tama. Pagtatapos ni Dalisay, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Para sa kumpanya at para sa dignidad ng pangalan ko. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila yan. Desperadong sigaw ni Sylvia habang sinusubukan agawin ang mikropono. Wala kayong patunay. Meron, kalmadong sabi ni Rafael. At isa-isang lumabas sa screen ang mga kopya ng orihinal na bank slip. Ang mga tseke. Ang pirma ni Sylvia. Ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Doon na tuluyang gumuho si Sylvia. Hindi! Hindi! Paulit-ulit niyang sigaw, parang isang batang nagwawala. Si Thomas ay sinubukan ng tumakas, ngunit hinarang na siya ng mga guard sa pinto. Habang si Sylvia ay sumisigaw at nagwawala, si Dalisay ay nakatitig lang sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng galit. Ang naroon ay isang malalim na awa. Awa para sa isang taong mayroon ng lahat, pero pinili pa ring sirain ang iba para sa mas marami pa. Awa para sa isang kaluluwang nalunod sa sarili nitong kasakiman. Ang pagdating ng mga pulis ay tahimik at mabilis. Walang komosyon. Dahan-dahan nilang pinusasan si Sylvia at Tomas. Ang reyna ng gabi ay isa na ngayong bilanggo. Ang kanyang mamahaling bestida ay simbolo na lang ng kanyang pagbagsak. Ang lahat ng kapangyarihan at yabang ay nawala, napalitan ng ultimong kahihiyan. Ang hiya, sa harap ng mundong minsan niyang inikutan sa kanyang mga palad. Unti-unting nabakante ang ballroom. Umalis ang mga pulis, ang mga reporter, ang mga board member. Ang naiwan na lang ay ang tatlo sa kanila, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Tapos na. Nanalo sila, ngunit habang nakatayo si Dalisay sa entablado, sa gitna ng mga nagkalat na papel at konfeti, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng kawalan. Nakamit na niya ang hustisya para sa kanyang ama. Ngunit, bakit parang may kulang pa rin? Lumipas ang ilang buwan.
Ang iskandalo ng pamilya Alcantara ay unti-unting humupa, napalitan ng ibang mga headline, gaya ng laging nangyayari. Sa ilalim ng pamumuno ni Rafael, kasama ang gabay ni Doña Mercedes, ang Alcantara Shipping ay dahan-dahang bumabangon. Ang unang ginawa ni Rafael ay ang mag-publish ng isang formal na public apology sa lahat ng pahayagan. Isang paghingi ng tawad sa Pamilya Cruz para sa 20 taong inhustisya. Ang pangalan ni Ricardo Cruz ay opisyal ng nalinis. Isang hapon, pinuntahan ni Rafael si Dalisay. Hindi na ito sa masikip na kwarto sa Navotas. Nakalipat na si Dalisay sa isang maliit ngunit disenteng apartment na tinulungan ni Doña Mercedes na bayaran ang unang ilang buwan. Dalisay, sabi ni Rafael, habang nakaupo sila sa maliit na sala. May inihanda akong alok para sayo. Inilatag niya ang isang kontrata sa lamesa. Isang posisyon sa board, Vice President for Corporate Social Responsibility. Malaki ang sahod, may kotse, may benepisyo. Karapatan mo yan. Utang namin to sa pamilya nyo. Tinitigan ni Dalisay ang mga papel. Ang mga numerong nakasulat doon ay higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya bilang isang janitor. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap. Ang ginhawa, ang seguridad. Ngunit umiling siya. Salamat po, Sir Rafael, sabi niya, dahan-dahang itinutulak pabalik ang kontrata. Pero hindi po ito ang para sa akin, nagulat si Rafael. Bakit? Kulang pa ba? Dalisay, you deserve this. Ang hustisya po para sa tatay ko, nakuha ko na, nakangiting sabi ni Dalisay. Iyon lang po ang mahalaga. Ang yaman. Hindi ko po yata alam kung paano mabuhay ng ganoon. Huminga siya ng malalim. Pero may isa po akong hiling kung papayag kayo. Ano yon kahit ano? Sa halip po na posisyon sa board, sabi ni Dalisay, ang mga mata ay nagliliwanag sa isang bagong ideya. Bakit hindi po tayo magtayo ng isang foundation? Isang maliit na organisasyon na tutulong sa mga manggagawang tulad ko. Mga taong inaapi, inaabuso, at walang boses para lumaban. Tatawagin po natin itong The Ricardo Cruz and Mercedes Alcantara Foundation for Workers' Dignity. Natigilan si Rafael. Tinitigan niya si Dalisay. Sa sandaling iyon, mas lalo niya itong hinangaan. Ang babaeng nasa harap niya ay dumaan sa impyerno, ngunit imbis na maghangad ng paghihiganti o yaman, ang tanging ninanais nito ay ang tumulong sa iba. That's, sabi ni Rafael na pangiti. That's a brilliant idea. Mas maganda pa sa naisip ko. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Dalisay sa Navotas. Hindi para manirahan, kundi para dumalaw. Naglakad siya sa pamilyar na eskinita. Umupo siya sa paborito niyang karinderya at kumain ng mainit na lugaw. Nakipagkwentuhan siya kay Aling Nene at sa iba pa niyang mga kapitbahay na ngayon ay tinatrato siyang parang isang bayani. Ineng, ang galing-galing mo. Sabi ko na nga ba, may ibubuga ka. Huwag mo kaming kalilimutan, ha? Ngumiti lang siya. Kailanman po hinding-hindi. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa pier, ang parehong parola na naging simbolo ng kasinungalingan ay nakatayo pa rin doon. Ngunit ngayon, para sa kanya, ito na ay simbolo ng katatagan. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang likuran. Bumaba si Rafael, suot ang simpleng pantalon at t-shirt. Akala ko, dito kita mahahanap, sabi nito. Ngumiti si Dalisay. Namiss ko lang po ang amoy ng dagat. Hindi na sila nag-usap tungkol sa trabaho, sa foundation o sa nakaraan. Tahimik lang silang naglakad sa tabi ng dagat, pinapanood ang mga mangingisda na umuuwi. Huminto si Rafael at humarap sa kanya. Dalisay, sabi nito, ang boses ay seryoso. Pwede bang, wag mo na akong tawaging sir? Nagulat si Dalisay. Ano po ang itatawag ko sa inyo? Rafael, sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rafael lang. Pagkatapos ay nagtanong ito, isang simpleng tanong na may dalang bigat ng isang bagong simula. Pwede ba kitang samahan maglakad? Tumingin si Dalisay sa mga mata ni Rafael. Wala na roon ang pagdududa, wala na ang galit.
Ang naroon na lang ay respeto, paghanga at marahil ang simula ng isang bagay na mas malalim pa. Tumango siya at ngumiti, isang ngiting totoo at malaya. At magkasama, sabay nilang hinarap ang papalubog na araw, ang kanilang mga anino ay humahaba sa buhanginan. Naglalakad patungo sa isang bagong kabanata na sila na ang may akda. Isang taon ang lumipas. Ang sementeryo ay tahimik. Tanging ang marahang dapyo ng hangin at ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Nakatayo si Dalisay sa harap ng isang simpleng puntod. Nilinis niya ito. Pinunasan ang pangalang nakaukit, Ricardo Cruz. Naglagay siya ng isang pumpon ng sariwang puting bulaklak sa ibabaw nito. "Hi, Tay," mahina niyang sabi, habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging busy po kasi nitong mga nakaraang buwan." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang foundation po, Tay, ang ganda-ganda na. Nakatulong na po kami sa mahigit 100 pamilya. May mga abogado po kaming tumutulong sa mga manggagawang inaapi. Nagbibigay din po kami ng scholarship sa mga anak nila. Kung nakikita niyo lang po sana sila, ang saya-saya po." Huminga siya ng malalim. "Si Doña Mercedes po, malakas na. Siya po ang treasurer namin. Mahigpit po sa pera, natatawa niyang sabi. Lagi niya po kayong kinukwento. Sabi niya, kayo raw po ang pinakamatapat na taong nakilala niya. Noong una, pag naririnig ko yon, may kirot pa rin. Pero ngayon po, ngiti na lang. Isang ngiting puno ng pagmamalaki." Tumingala siya sa langit. Pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Tinatanong niyo po siguro kung napatawad ko na sila. Tay, ang totoo po, hindi ko na sila iniisip. Sabi po ni Donya, ang pagpapatawad daw ay hindi para sa kanila. Para daw po sa sarili. Para makalaya. At sa tingin ko po, malaya na ako." Ang bigat na matagal niyang pinasan ay wala na. Ang galit ay napalitan na ng pag-unawa. Ang sakit ay napalitan na ng kapayapaan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. "Hi, Tito Ricardo," sabi ni Rafael habang inilalagay ang sarili niyang bulaklak sa tabi ng kay Dalisay. Tumingin siya kay Dalisay. "Ready ka na?" Tumango si Dalisay. "Salamat sa pagsama." "Always," sagot ni Rafael. Isang simpleng salita na may malalim na kahulugan. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa puntod. Hindi na sila nag-usap. Hindi na kailangan. Ang kanilang katahimikan ay puno na ng mga salitang hindi kayang bigkasin, ng pinagdaanan, ng pinagsamahan, at ng isang kinabukasang sabay nilang haharapin. Paglabas nila ng sementeryo, tanaw nila ang dagat ng Navotas sa malayo. Ang parola ay nakatayo pa rin doon, matatag at hindi natitinag. Isang paalala ng isang madilim na kabanata na nagbigay daan sa isang mas maliwanag na simula. Natagpuan na ni Dalisay ang hustisya para sa kanyang ama. Ngunit sa kanyang paglalakbay, higit pa roon ang kanyang natuklasan. Natagpuan niya ang lakas sa gitna ng kahinaan, ang pag-asa sa gitna ng kawalan, at ang pamilya sa mga taong hindi niya inaasahan. At higit sa lahat, natagpuan niya ang kapayapaan. Ang isang payapang puso, ang tunay na yaman na hindi kayang nakawin ni numan.